Ang hiyan mo. Nahanap ang portfolio niya. Si Lin Xiao ay si Hiyan. Tama yan. Si Lin Xiao na nakatulong ng peke. Siyang Hiyan na orihinal. Nangga sa aksidente ni Hiyan. Nagkaroon siya ng reconstructive surgery. Nagpalit ng mukha. Nakipagpalit ng pagkakakilanlan sa peke na yun. Paano mo na malalaman na siya si Hiyan? Hindi ako nagdududa. Kamukha niya isang ganap ng kakaibang tao. Ngunit, pinagbantaan niya ang aking doktor na iwan ng mga fingerprints sa opisina para makilala siya. Nag-fingerprint matching ako. Sino nakakala na siya si Hiyan? Naiintindihan ko na. Pagkatapos, tinanong ko isang tao pang suruin muli. Ang pangalan Lin Xiao. Gusto kong makita kung para saan niya ginagamit ang pagkakakilanlan na ito. At kung anong ginawa niya, walang mga resulta. Susuko na sana, sa wakas, nahanap ko. May isang tao, kamukhang kamukha niya si Hiyan. Kaya ngayon, si Lin Xiao ay si Hiyan? Si Hiyan ay si Lin Xiao? Tama, si Lin Xiao, mula pagkabata, ay inampun na isang lalaking nagngangalang Lin Shuiping. Itong mga taon, ang magamay palaging umaasa sa isa't isa. Sa kasamaang palad, si Lin Shuiping ay nasa huling yugto ng pagkabigas sa bato. Hindi bababa sa $1,000,000 ang operasyon. Kaya si Hiyan ang magbabayad sa mamahaling gastos ng paggamot para takutin ang puppet niya. Hayop ka! Wala kang puso! Mapaparusahan ka! Ginoong Yu, nagkita na tayo noon. At hindi mo ako naiintindihan. Paumanhin. Ayan, nakabalik na ako. Paano naman? Ang delikadong lugar ang pinakaligtas na lugar. Hindi mo ba inaasahan? By the way, salamat. Pero hindi ko maiintindihan. Bakit mo binalikan na magulong daanan na to? Hindi mo sinabing mahal mo talaga si Hiyan. Ngayon, alam mo ba kung nasaan siya? Sige na. Gusto kong makita. Paano mo siya patuloy na mamahalin? Hangad ko ngayong maligayang pagsasama. Magkaroon sana kayo ng anak sa lalong madaling panahon. Yun lang. Paalam. Lin Xiao. Video na nakasakal sa leeg, binura. Ayan. Parang kapatid mo. Yun lang. Ate, may dala ka ba? Ay ate, si Yuga, naglinis ng isang gabi. Natakot akong malaman niya. Sinara ko sandali. Kung anong araw, hindi ko na maalala. Pero iba, sa lahat ng oras. Bagaman, iwan ko kay Yuga. Ano napapanaginipan niya. Pero naniniwala ko, ang kanyang takot ay totoo. Ayaw kong gumawa ng pagsisinungaling sa kapatid ko. Teka lang ate. Ihatid ko muna ang mga gamit ko. Mauna na ako. Bigyan mo ako ng baso ng alak. Bigyan mo nga ako ng isang margarita. Okay po, sir. Sigang, matagal na kitang hindi nakita. Mahabang usapan na naman to. Ang tunay na Hiyan. Natagpuan ko. Yuga, gusto mo ba akong tratuhin na parang unggoy? Maniwala ka man o hindi. Nilaro ka ng mga taong ito. Ang peke ay naging totoo.
Gusto mo pa siyang protektahan. Tama. Si Hian at ako ay magkasama bawat minuto at segundo. Nandidiri ako at gusto kong sumuka. Galit ako sa kanya. Naiinis din ako sa sarili ko. Sir, ang margarita mo. Salamat. Huwag mo kong tignan ng ganito. Hindi ko kailangan ng awa ng kahit kanino. Di wag. Ikaw at ang aking ama, ang pinaka-proud na estudyante. Kinamumuhian niya ito, parang ikaw ang kanyang tunay na anak. At ako, naglalaro lang sa paligid. Nagsasayang ng emosyon sa ibang tao. Tumigil ka na sa pag-iinom, makinig kapag sinabi ko. Paano naman yung peke? Anong balak mo? Paano mo to haharapin? Ang kanyang pangalan ay Lin Xiao. Ang totoong pangalan ay Casey. Kapatid sila ni Hian. Hindi ko maintindihan. Si Hiting Xiao, bakit ayaw niya sa biologikal na anak niya? Hindi na mahalaga. Para sa akin, pareho siya ni Hian. Mabuti. Anong gagawin ko? Huwag. Huwag mo siyang saktan. Kailangan ng Fangsing ang totoong Hian. Siya ay kapakipaginabang sa akin. Makikinig ba siya sa'yo? Bakit naman hindi? Gusto ka niya? Mga Ginoo, ito na pong inumin nyo. Hello? Ayan. Sa wakas nahanap na kita. Sabi nilang lahat patay ka na. Ang iba sabi nila buhay ka pa. Hindi madali para sa akin. Nagtanong ako ng phone number mo. Kaya bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Huwag na nating palampasin pa. Patawarin mo ako. Okay? Sino ka? Ngayon, pati boses ko. Hindi mo na maalala. Sino ang tong ito? Si Jiang Heng. Ang unang pag-ibig ko. Galing siyang Japan. May inutusan akong magmensahe sa kanya. Ibig mong sabihin, makipaghiwalay ka kay Yuga. Pakasalan mo si Jiang Heng. Teka lang po, kailangan mo po ng appointment para makapasok ka dito. Sino bang hinahanap mo? Hinahanap ko si Hian. Teka, bago yon, puntahan ko muna si Yuga. Si Vice President Yuga. Sabihin mo sa akin kung sino ka, para ako na magtanong para sa'yo. Ano to? Ibigay mo yan kay Hian. Sabihin mo nakabalik na ako. Hintayin mo kami ni Yuga. Pagkatapos namin mag-usap, babalikan ko siya. Sino ang taong ito? Pigilan niyo siya ngayon! Tulungan mo ako dito. Ipadala mo ito kay Ginang He. Bihin mo, galing to sa lalaking di natin kilala. Yuga! Napakakapal talaga ng mukha mo. Pumasok ka. Nakabalik na si Jiang Heng. Hindi mo pinaprotektahan si Hian. Muntik na siyang mawala ng buhay. Hindi ka karapat dapat na maging fiancé niya. Si Hian ay hindi dapat binigay sa'yo. Hayaan mo na. Ikaw pala, parang gumanda ang buhay mo nung pumunta ka sa Japan. Inabandona mo si Hian. Huwag mong masyadong isipin na mahusay ka. Hindi ko siya gusto. Gusto ko lang nahintayin niya ako, pero hindi siya pumayag. Ngayon, nakabalik na ako. Hindi ako papayag na iiwan siya ulit. Jiang Heng? Yan. Gago. Yuga, natatakot ka ba? Tama. Ngayong nakabalik na ako, wala na bang nangyayari sa inyo ni Yan?
Tama, yan. Anong problema yan? Natakot ba kita? Tama. Tara na. Ayan. Yuga, masyadong emosyonal lang siya ngayon. Kakausapin ko siya. Umuwi ka muna at hintayin ako. Okay? Alas 7 na ngayon. Bago mag alas 9, dapat nakauwi ka na. Ipadala mo sa akin ang lokasyon kapag dumating ka na. Pero di bale. Lin Xiao, samahan mo si Ayan. Yan. Ito ay si... Ang mga gusto kong sabihin, ikaw lang ang marunong makinig. Siya si Lin Xiao, assistant ko. Siya rin ang nagligtas sa akin nung naaksidente ako. Tagapagligtas, mabuti. Tara na. Di na bale. Mahal ko si Ian. Ang bagay na to ay alam ng buong mundo. Hoy! Marunong ka ba magmaneho? Kalimutan mo na. Sa halip ay lumihis na lang sa bahay. Mas mabuting manatili na lang dito. Yan. Nabusog ka ba? May tanong ako sa'yo. At sagutin mo ako ng totoo, okay? Sige. Anong tanong mo? Ikaw, mahal mo ba si Yuga? Hindi. Jiangheng, anong gagawin mo dito? Ang gusto kong gawin, depende sa sagot sa tanong na yon. O kaya, palitan ko ang tanong. Sabihin mo. Nasa puso mo pa ba ako? Alam ko kung anong inaaalala mo. Engaged na kayo ni Yuga. Malakas ang loob mong mag-alala tungkol sa iba. Paano mo ako nakikita ngayon? Pero bago magpakasal, lahat tayo ay may karapatang pumili. Kung hindi mo siya mahal, dapat iwan mo siya. Magpakatotoo ka, mas mabuti maghiwalay. Ito ay pagiging responsable sa isa't isa. Ang mga bagay na ito ay parang inuming tubig. Yun ang mas mahalaga. Ate, ang swerte mo naman. Sa mundong ito, maraming taong minamahal ka. Kailangan mo ba talagang samantalayan yung taong nagmamahal sa'yo? Ipangako mo sa kanya. Jiangheng, patawad. Kailangan ko ng oras para isipin ito. Hindi ka nakikinig. Siya ay isang inosenteng tao. At mahal ka talaga niya. Ito ang pag-iisip niya. Mula pa nang iwanan niya ako at pumunta sa Japan. Natapos ng pagitan namin. Ang mga nawalan sa akin ay mawawala ng tuluyan. Ito ang parusa niya. Kaya payo ko sa'yo, huwag gumawa ng anumang hindi kinakailangang mga galaw. Makipaghiwalay kay Yuga sa lalong madaling panahon at magsimula kay Jiangheng. Pilitin mo siyang gawin ito. Umuwi ka na. Umuwi ka na.
Ikaw ay pinaghihigpitan. Hello? Hello, Yuga. Bakit mo ako kinulong? Ayaw mo ako makipagkita kay Jiang, hindi ba? Tumawag sa akin ang iyong doktor. Sabi niya na kailangan mo pahinga ng mabuti. Nawalan ka ng malay kanina. Ito ay dahil sa aksidente na nangyari sa'yo. Si Jiang Heng ang nagpapasakit sa'yo. Para sa kapakanan mo, hindi na kayo pwedeng magkita. Yuga, anong pinagsasabi mo? Ikaw ito nagpaparusa sa akin. Parusa? Ang mga taong nagkakamali ay dapat parusahan. Saan ka ba nagkamali? Para ako sana isang tao? Ayan. Ang kalusugan mo ngayon ay hindi masyadong mabuti. Diyan ka lang sa bahay. Hintayin mo ako makauwi. May gagawin pa ako. Lin Xiao, ipagpatuloy mo. Si Jiang Heng at Hian, paano sila nag-usap? Lin Xiao, ipagpatuloy mo. Si Jiang Heng at Hian, paano sila nag-usap? Umaasa si Mr. Jiang na makipag-iwala siya sa'yo. Papakasalan mo ba siya? Oh, bakit siya? Ang mga orihinal na mga salita ni Ginoong Jiang, bagong pakasalang lahat, ang bawat tao ay may karapatang pumili. Kung hindi ka mahal ni Hian, dapat maging tapat siya sa'yo at huwag ang intindihin ang hiwalayan. Kaya dapat responsable para sa makabilang panig. Kung tutuusin, ang mga bagay tulad ng damdamin, yun daw ang mas mahalaga. Pero paano ang nararamdaman ko? Si Ayan, dati, kapag magkasama kami, mas masaya. Bagamat tinatanggihan niya ito, pero parang ang mga damdamin sa pagitan namin ay medyo mas maganda bago nangyari yung aksidente. At sa tingin ko, kaya hindi niya tinanggap ang aking proposal kasi sinusubukan niya lang ang aking sinseridad. Ano sa tingin mo? Mr. Yu, hindi yata ako qualified para suriin ang iyong relasyon. Sa totoo lang, bago bumalik si Ayan sa pagka-aksidente, parang may nag-iba sa kanya. Masyado kang sensitibo. Nagkaroon lang siya ng partial amnesia. Magkaiba siya sa dati at sa ngayon. Parang, paano sabihin, mas matyaga, mas cute, at mas madalas magsabi ng kalokohan. At gumagawa ng mga common sense na bagay. Pero ganyan siya. Siya ay hindi inaasahang mas malakas. Naging matapang din. Sa araw-araw na kasama ko siya. Sobrang saya ko. Pero may gusto kong tanungin sa'yo. Ang dating Miss He, anong klaseng tao siya? Ang dating Miss He, anong klaseng tao siya? Sinasabi ko sa'yo, dapat hindi mo tumasabi sa kanya. Sabi niya, tinatraidor ko daw siya. Magkakatiya ka. Ang dating siya, sa 4 na salita, layuan mo. Ma-pride, malaya, walang kailangan, pati na ako. Hindi kanya kailangan? Bakit magkasama kayo? Dahil ito sa pagkamatay ng ama niya, nasaktan siya ng sobra. Nangyari lang ang presensya ko ay maaari ito makagambala sa kanya. Nung magkasama kami, hindi niya iniisip ang tungkol dito. Pero nasanay na ako pagkatapos. Mabuti na to para sa kanya. Yun lang. Meron ding binangungot ako ng isang gabi. Pagkagising ko, aksidente ko siyang nasaktan na halos sakalin siya hanggang mamatay. Pero hindi niya ako sinisisi. Mas mahalaga siya ngayon. Mas nagmamalasakit siya sa damdamin ko. Ano? Pero sa video, hindi ko nakita. Maaari bang? Kagabi, naglinis si Yugen ng mag-isa. Natatakot akong malaman niya. Kaya sinara ko agad. Pero meron yung iba. At sa gabing yun, sinamahan niya ako hanggang madaling araw. Kaya Lin Xiao, sabihin mo, mahal niya ba talaga ako? O hindi niya pa rin ako mahal? Tungkol sa kung ano mga tinatanong ni Jiang Heng, paano naman siya sumagot? Sabi ni Miss He, pag-iisipan niya daw. Mr. Yu, kung wala ka ng tanong, aalis na ako. Bilang karagdagan, illegal mo ikinulong si Miss He. Gumagawa ka ng isang krimen. Kung umabot ng 3 araw, hindi ko pa makita si Miss He. Pasensya ka na lang. Tatawag ko ng pulis. Alisin mo siya. Huwag mong sabihin kung kahit kanino. Opo. Lin Xiao, gusto kong malaman mo ang kahihinat na ng pagtaksil sa akin.
nakabalik ka na. Gutom ka na ba? Heto na. Kainin mo habang mainit pa. Hindi pa kita nakitang magluto. Ang sarap. Kumain ka pa. Pagkatapos ng kumain, mamasyal tayo. Gusto mo bang tumakas? Bakit naman ako tatakas? Ito 1,000,000. Isipin mo na lang humihingi ako ng tawad. Narito ang 1,000,000. Ibibigay ko sa'yo para panghingi ng tawad. Ano? Ang 1,000,000? Hindi ba mabibili ang ngiti ng isang kagandahan? Kaya, ito. Ano? Patawad, tatay. Kahit sa perang ito, kaya na kitang ipadala sa ibang bansa at sa pinakamahusay na ospital para sa paggamot. Hindi ko kayang pagtaksilan ng kapatid ko. Ayan. Para sa'yo. Kaya kong ibigay ang lahat. Hanggat manatili ka sa akin. Ate, mahal ka talaga ni Yoga. Gusto kong hanapin ang katotohanan na hindi siya mamamatay tao. Ibalik ko siya sa iyo sa lalong madaling panahon. Kung hindi ako, Bakit ang pula ng mukha mo? Nilalagnat ka. Lin Xiao, sumuko ka na. hindi. Hindi. Walang katumpas na halagang kaligayahan ko. Walang halaga ng pera ang makakabili nito. Basta kumain ka sa oras at umuwi sa oras, sobrang saya ko na. Hifebay, matanda ka na. Para gawin itong pera bawat buwan. Wala akong oras na sayangin ka. Mama, wag kang umalis. Mama, wag mo akong iiwan. Anak, si nanay at si tatay mo ay hindi na masaya magkasama. Kaya aalis na lang si mama. Umasa ka rin, araw-araw na masaya si mama. Bakit hindi masaya si Mama? Makinig, paglaki mo, maiintindihan mo ito. Sana huwag mong tularan ng iyong ama. Kawawang tao na ito. Mama. Umuulan. Tara. Nabasa ang ulo mo. Ano yun? Parang nandito. Hindi mo ito ng may-ari nito. Ayos lang. Sanay ka talaga sa mga ganyan. Ang dati kong pangarap ay maging doktor. Kung ganun, bakit hindi mo tinuloy? Hyuga, ano ba? Ano bang iniisip mo? Bobo ka ba? Tingnan mo si Sigang. Sa bawat pagsusulit, nakuha niya ang buong marka. At ikaw, ha? Napakasimpleng test paper. Hindi mo kayang kumasa sa ganitong pagsusulit? Gusto mo pa talaga mag-aral ng medisina? Sana matutunan mo to. Walang kwenta. Wala ka talagang halaga. Pero, kaligayahan mo yun. Iyon ang pinakamahalagang bagay. Ang pagiging pinakamahusay ay hindi ang layunin. Magsaya ka sa paggawa nito. Iyon ang layunin. Kung ganon, hindi masaya ang ama ko.
Huwag ka na mag-aral ng medisina. Magbago ka na. Wala nang makakalampas pa kay Sigang. Huwag mong hayaang pagtawanan ako ng ibang tao. Ang anak ni Yuffie Bai ay hindi kasi galing na sarili niyang mga estudyante. Mga bagay na hindi mo kayang gawin. Huwag mo lang ulitin. Wala kang karapatang pumili. Naintindihan mo? Paano ko ipipilit ko? Naglakas loob kang sagutin ako? Pagkatapos kitang alagaan para mabigay ang buhay nito. Ang buhay mo. Hindi ka magpapasaya. Anong tinitingin-tingin mo dyan? May 30,000 batas. Ang pinakamatulungin na kabanalan ay pinakadakila. Ang pangyayaring ito, kapag kumalat to, paano ka makikita ng iba? Yuga, hindi mo magagamit ang mga pagkakamali ng iyong ama para parusahan ang sarili mo. Eto, sa huling pagsusuri, kung masaya ka, gagawin din niya. Masaya siya para sa'yo. Ang kalungkutan mo ay pansamantala lang. Kailangan mong maniwala. Lagi kanyang mahal. Ano, may nasabi ba akong mali? Tumigil na ang ulan. Umuwi na tayo. Inampunan natin ito. Bigyan natin siya ng pangalan. Okay. Tatawagin natin siya sa paborito mong ice cream. Mahilig sa ice cream ang kapatid ko. Sige, ice cream. Tapos, sige na magiging doktor mo. Di ba? Ice cream. Busog ka na. Huwag mong pindutin ang tiyan mo. Napakaamoy niya sa mga kuting. Ang pangarap ko ay mahalin na isang anghel na katulad niya. Paano ko itong matitiis? Papatayin ako ng kapatid ko. Dok, nasaan ang tatay ko? Alam mo ba? Kahapon, nandito lang siya. Hello, ate. Biglang nawala ang tatay ko. Tinanong ko sa monitoring. Bigla rin daw ito nasira. Wala akong ideya anong nangyari. Nandito ang papa mo kasama ko. Ano? Ate, bakit mo ginawa ito? Nasaan ka ngayon? Len Xiao, ang ginawa mo, hindi ba malinaw sa isip mo? Pinagtaksilan mo ako. Kung hindi ka nakikinig sa akin, gawin mo ang mga sinasabi ko. Maghintay ka lang. Ate, paano kita pinagtaksilan? Binigyan ako ng isang yin kahapon, pero hindi ko tinanggap. Hindi kita ipagkakanulo. At ang pagbabantay na Yuga, gumawa na ilang galaw. Kaya hindi na kita pinagkakatiwalaan ngayon. Kahit anong masabihin mo. Ako? Hindi nang malalang dahilan. Di ba? Limitadong pasensya ko. Kailangan makipaghiwalay ka kay Yuga ng mabilis. Tanggapin ang pagtutugis ni Jiang Heng. Anong meron? Yuga, hiwalay na tayo. Anong sabi mo? Yuga, hindi ko pa kayang alalahanin ang mga alala sa pagitan natin. Wala nang ibang paraan para mahalin ka ulit. Ang pagmamahal ko, di mo nararamdaman bago ako nagka-amnesia. Wala na akong sinseridad sa'yo. Patawad. Maghiwalay na tayo. Maghiwalay na tayo. Yuga, Baby, alam mo ba? Ang paraan ng pagsisinungaling mo ay napakaganda. Hindi ako sang-ayon. ang bagay na ito, hindi ko kailangan ng pahintulot mo. Narinig mo na, nakipag-iwalay ako sa kanya. Kaya ngayon, Maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan ang aking ama? Hindi pa sapat. ano pa ang gusto mo? Gusto kong matulog ka kay Jiang Heng. Ayoko. Bakit?
nakipag-sex ka kay Yuga. Pero hindi pwede kay Jiang Heng. Ang lakas ng loob mong sabihin na hindi ka interesado sa kanya. Ayoko. Kasi si Jiang Heng, Ay, taas puso sa'yo. Len Xiao, sa iyong mga mata, si Yugo ay isang mabuting tao. Mahal ka niya. Paano? Kasi humga ka sa kanya. Ginawa ko ito para sa pera. Para sa tatay ko. Ngayon, may pagkakaiba ba? Nasa kamay ko pang tatay mo. Kailangan mo pa ng pera para sa pagpapagamot. Kailangan ng dialysis ang tatay mo bukas. Masyadong matagal na ito. Gawin mo na lang para sa sarili mo. Ayos ka lang ba? Paumanhin. Yan. Matagal na kitang hindi nakita. Nag-sorry ka pa talaga. May mga tao kasi, tatanda ka rin sa huli. Aminin ang mga pagkakamali. Halimbawa, makipaghiwalay kay Yuga. Tama ba? Magsisimula na ang pelikula. Mauna na tayo. Ang mag-holding hands ng ganito ay magkahulugan talaga. Pupunta muna ako sa banyo. Hintayin mo ako dito. Nakikita kong madilim ang ilaw, kaya sasamahan na lang kita. Di bale, unisex naman yung banyo eh. Hindi na ako bata, kaya kong pumunta mag-isa. Sige. Ayan. Hindi ako pumayag na makipaghiwalay, tapos lumabas ka kasama si Jiang Heng. Ano ito? Panloloko. Wala itong kabuluhan. Ikaw ang fiancé ko. Sabihin mo, ngayon kailangan ko pang magsalita ng palihim? Bakit wala itong kabuluhan? Hindi mo ko kayang bitawan. Hindi ako. Ang fencing group. Sa mga mata mo, isa akong kontrabidang naghahanap ng tubo. Maaaring gawin mas komportable ka. At ikaw ang mag-isip kung anong gusto mo. Tumingin ka sa akin at sabihin ito. Anong nangyayari? Kailangan mo kong tignan para sabihin mo ito sa akin. Kailangan mo kong tignan para pakawalan kita. Bakit ngayon lang? Huwag mo kong tignan. Kasi, nag-aatubili ka, kapatid ko. Kasi, hindi kita gusto. Yan. Okay ka lang ba? Yan. Nandyan ka pa ba? Hindi pa ako tapos. Okay, matagal na kitang pinagmamasdan. Hindi ka pa lumalabas dyan. Akala ko tuloy may mali sa'yo. Natatakot kang matuklasan ito? Jiang Heng. Jiang Heng. Nagkita tayo ulit. Yuga, anong ginagawa mo? Nagkipaghiwalay na sa'yo si Hian. May nangyari na ba sa inyo? Wala ka na dun! Parang wala na. Subukan mo na bang umibig? Sa isip, hindi maiwasan na magkaroon ng ilang pagkakamali. Dahil walang nangyari, ibig sabihin hindi ka nagloloko. Iyan, huwag ka nang gumawa ng gulo. Okay, pinapatawad na kita. Ilang araw ka nang hindi umuwi. Tara, umuwi na tayo. Tama na! Tayo na, Jiang Heng.
Yan. Bakit parang wala ka sa isip mo? Dahil ba kay Yuga, nagsisisi ka ba? Paano ba naman? So, anong relasyon natin ngayon? Changheng, magkaibigan tayo. Ang mga bagay ng nakaraan, hayaan mo na lang sa hangin. Totoo? Totoo. Pero yan. Maaari mo bang sabihin sa akin, bakit nagbago ang isip mo? Kasi... dahil hindi kita malimutan. Si Yuga, ang kalaro ko lang kapag naiisa ako. Yun lang. Yun. Sasamahan mo ako ngayong gabi, okay? Magpasaya ka sa proyekto ngayon. Mabuti. Yan. Hindi na ako makapaghintay. Huminahon ka. Yuga, okay ka lang ba? Anong nangyayari? Hindi niyo ba pinag-usapan ng babaeng yon? Gusto mo na siya? Oops. Kailangan ko ng palitan ng telepono ko. Ikaw. Hindi nakikinig ang babaeng to. Suwayang chess piece. Para sa akin wala itong saysay. Ikaw ang magdesisyon. Sige. Umupo ka. Ikukuha kita ng maiinom. Ito, tanggapin mo, Long Island Iced Tea. Kung hindi malulutas, dadagdagan ko ng tasa. Salamat. Mr. Yu, tinatawagan kita pero walang sumasagot. Ako nang kusang lumapit sa'yo. Anong meron? Natagpuan ng aming mga tao ang biglang pagbabago ng ugali ni Lin Xiao. Nakidnap kasi ni Hian ang kanyang ama na si Lin Xiaoping. Idinala niya ito at inilipat sa labas ng ospital. Nasaan sila ngayon? Hindi pa kami sigurado. Nakikita ko na. Naiintindihan ko. Opo. Ang mga salita kanina, kunwari lang hindi ko sinabi yon. Yuga, kahit na pinilit siya, pupuntahan mo pa ba? Nalilito ka ba sa kanya? Di bale. Matapos patayin si Hian, nabuhay siya para tulungan akong kontrolin ang kumpanya. Ang mga dating kampo ni Hiting Xiao, itong pinakamababang gastos para gamitin ang pinakamalaking benepisyo. Kung ganon, bakit hindi mo nagawa makipaglaro sa kanya noon? Kahit kapatid niya si Hian, pero matagal din silang hindi nagkakilala. Makatarungan lang ang relasyon nila dahil sa ama ni Lin Xiao para mapanatili ang medikal na panggastos. Kung anong kayang ibigay ni Hian, kaya mo rin. Bakit kailangan mo pa talaga makipaglaro sa kanya para umiwas? Malapit na siya sa pakay ko para matulungan si Hian na makuha ang ebidensya sa aking tangkang pagpatay. Sa mga mata niya, isa akong kriminal. Bukod sa bago mo hiniling yung mga bagay na gawin ko para sa'yo, hindi ito 100% perpekto. Mag-ingat pa rin kasi sapat na ang oras na siguro kaya niyang mahalin ang lahat. May mali ba sa'yo? Ano bang mahal mo o hindi? Nakakadiri ka. Mahal ko ang sarili ko. Wala akong ibang mahal. Paano mo naman mamahalin ang sarili mo? Wala ka man lang lakas na loob na harapin ang iyong pagnanasa. Yuga, nakakaawa ka. Pero payo ko sa'yo, gumising ka na. Ikaw, magkaparehas tayo.
Hindi nakarapat dapat sa pag-ibig. Walang nakakaalam ng totoo. Tatanggapin kita kung ano ka ngayon. Hindi ka na makakabalik. Hindi ikaw si Yan. Anong sinasabi mo, Jengheng? Hindi na ikaw ang Yan na kilala ko. Anong kalokohan pinagsasabi mo? Paano hindi ako ang hiyan na nakilala mo? Hindi mo na ako mahal, di ba? Hindi. Sabihin mo sa akin. Umama ka sa akin para mairita si Yuga. Hindi. Kaya kong tanggapin na hindi mo na ako mahal. Pero hindi ko matanggap na tinapakan mo ang pagmamahal ko para sa'yo. Hindi mo naintindihan, Jengheng. Umalis ka na. Jengheng. Sabi nga umalis ka na! Hello. Patalan mo ako ng 2 bote ng alak. Hello, ate. Sinabi ng aking mga tao na pumasok ka. Wala pang kalahating oras. Lumabas ka na ng hotel? Si Jengheng nagpalaya sa akin. Ano? Nagbibiro ka ba? Si Jengheng ang nagsabi. Sabi niya, hindi daw ako si Yan. Hindi yung hiya na nakilala niya. Sabi din niya, matatanggap niya na hindi ko na siya mahal. Pero hindi niya matanggap na tinapakan ko ang pagmamahal niya. Ate, hayaan mo na siya. Lensyo, huwag mo akong tratuhin na parang tanga. Dapat hindi ka sumaayon sa kanya. Sinubukan ko talaga. Bawiin mo si Jengheng. Kung hindi, hindi mo na makikita ang tatay mo. Ate! Nurse, nakapag-dialysis na ang tito mo. Mabuti, salamat. Hindi naman big deal, diba? Ayos lang. Ngunit, wala ka talagang pakyar na dapat ba siya ma-ospital? Hindi niya gustong amoy ng ospital. Gusto lang niya sa bahay. Okay. Mangyaring bigyan mo siya ng pansin. Sige. Sigang. Yan ang pinakaayaw ko sa'yo. Ang mapagpanggap na tingin. Sinabi ko lang ang mga katotohanan na layunin ng estado. Huwag mong isipin na kilala mo ako. At huwag mo kong tignan ng ganyan. Hindi ko minahal si Lin Xiao. Nagpanggap lang ako sa kanya. Dahil kung ang isang tao, mabibili lang ng pera. Tapos balang araw, mabibili ko siya sa mas mataas na presyo. Ngayon, ang emosyon ay ang kahinaan ng isang babae. Bakit naman hindi? Hindi ako naniniwala. Maniwala ka man o hindi. Kaya ano, kaya pa ba natin panatilihin ang orihinal na plano? Patay na si Hian. Kahit na mga matatandang lalaki sa kumpanya ay medyo magulo na. Ngunit sila ay inalis. Ito lang ang tanong ng oras. You girl, ang babaeng yon, masyadong maraming bilang sa iyong mga kasabwat. Hindi ako papayag. Kahit anong gusto mo, wala akong pakialam. Kailan magsisimula? Sa ikalima ng sunod na buwan, sa birthday niya. Ibibigay ko sa kanya sa oras na yon. Papadalan ko siya ng sorpresa. Isang malaking regalo. Sinong hinahanap mo? Pasensya na po. Kaibigan ko dati na dito nakatira.
Hello? Hello? Maaari ko bang itanong kung sino ito? Ako ang asawa ni Jiang Heng. Asawa ni Jiang Heng? Asawa ni Jiang Heng? Hello, ako si Hian. Bumalik si Jiang Heng sa China para sa iyo. Hiniwalayan niya ako. Hindi ako pumayag noon dahil ang mga anak namin kailangan ng ama. Ano? Patawad. Hindi niya ito sinabi sa akin dati. Hindi na mahalaga. Kung hindi dahil sa nabuntis ako, hindi niya ako pagkakasalan. Hanggang ngayon, inani ko ang bunga ng aking sariling pagpapagal. Tatanungin kita, anong pakay mo sa akin? Ilalagnat ang bata. Patuloy siyang umiiyak at tinatawag ang kanyang ama. Naiintindihan ko siya. Wala nang ibang paraan. Bumalik lang siya paminsan-minsan upang samahan ang mga bata. Pumayag kong hiwalayan. Matagal na akong tumatawag sa kanya. Kasama mo ba siya? Ate! Ate! Buksan mo ang pinto! May sasabihin na ako sa'yo! Bago mo tapusin ang gawain, hindi kita magkikita. Ate! Tumawala si Jiang Heng! Alam mo ba kung nasaan siya? Ano? Ate, pumasok ka. Hindi ko alam na may asawa na pala siya. Hindi ko rin alam na may anak pa pala siya. Kung alam ko sana ito, hindi ko siya hayaan dumating. Ate, kailangan nating hanapin si Jiang Heng ngayon. Dapat natin siyang hikayatin na bumalik sa Japan. Ngunit, saan siya nagpunta? Napakalalaking tao. Bigla lang nawala. Kamakailan lang, habang nalilinis ng Lido Hotel, natagpuan isang lumulutang na bangkay. Nagsusuri ang otoridad, base sa fingerprint, na kilala ang patay, lasing ang lalaki, at aksidenteng nahulog sa tubig. Ang apelyido na namatay ay Jiang, isang Japanese-Chinese. Kung nakikita ng mga kamag-anak at kaibigan ang balita, mangyari makipag-ugnayan kagad sa pulisya. Patawad. Patawad. Hinayahan ko ang asawa mo. Nawalan ka ng asawa. Hinayahan ko ang bata. Nawala ng isang ama. Patawad. Oo. Basta alam mo. Ang pag-aalinlangan mo sumira sa kanya. Ngunit ang pagkamatay ni Jiang Heng, ito ay isang aksidente. Huwag mong sisiyan ang sarili mo, ha? Pero ate, kung hindi lang sana tayo nang simula at hindi siya ginamit, hindi sana itong nangyayari. Pinagtag sila ng pagmamahal sa iyo. Ito ay isang pagkakamali. Kung si Yogi din. Hindi na ako magsisinungaling. Kinuha mo pang buhay ng iyong ama. Ayaw mo na tama. Ang tatay ko. Hindi ito gusto ng tatay ko para sa akin. Nanakita ko ng mga inosenteng tao. Hindi ko na kayang paulit-ulit ng parang pagkakamali. Ate, naniwala ka sa akin. Hahanapin ko talaga ang katibayan na si Yuga ay hindi isang mamamatay tao. Bumalik ka at mamuhay ng maayos kasama siya. Matatanggap mo ba siya muli? Ikaw? Ate, maniwala ka sa akin. Mangyaring bigyan ako ng kaunting oras. Hahanapin ko ang ebidensya na hindi siya mamamatay tao. Len Xiao, balang araw, magsisisi ka sa katangahan mo.
Bakit ka nandito? Nagsisi ako. Miss na kita. Aso mo ba ako? Lumalapit ka lang kapag... Teka. Tanggalin mo ang damit mo. Tuga. Wala kang karapatang masaktan. Ha? Tingin mo ba madumi ako? Tinatanong mo ako. Wala akong gustong malaman. Paano ka naloko ng iba? Hindi ako natutulog sa kanya. Pinaglalaruan mo ba ako? Patunayan mo. Hindi ako natulog sa kanya! Sige, patunayan mo sa akin. Manatili ka dito. Nang walang pahintulot ko, hindi ka pwedeng umalis dito. Pa! Pa! Okay. Ayos lang. Nandito naman ako. Sasamahan kita. Ayan! Ikaw ang boyfriend niya? Ako nga. Ano bang problema mo? Nagtatrabaho ka ba kahit anong okasyon? Nakulangan sa oxygen ng tao. Doctor, ito ang hiling ko. Huwag mo siyang sisihin. Mga kabataan talaga ngayon. Maging masaya lang kayo. Anong pinagsasabi mo? Akala mo ba maaawa ako sa'yo? Hindi ko kailangan ng kaawaan mo ako. Gusto kong patawarin mo ako. Manatili ka lang sa kanya. Baka mahanap ko ang katibay na pabor sa kanya. Anong meron? Yuga, nasa ospital tayo. Anong ginagawa mo? Ito isang ospital. Dahil alam mong nasa ospital ito. Hinaan mo lang ang boses mo. Yuga, hayop ka. Sinimulan mo ang larong ito. Hindi ikaw maaaring tumapos kapag tapos na. Doctor! Doctor! Miss, ikinalulungkot kong sabihin sa'yo,
pagkatapos ng aming diagnosis, meron kang nasopharyngeal cancer. Tapos ako, hanggang kailan akong mapubuhay? Pasensya na. Pero huli... Ayan. Paano? Kung sasabihin ko sa'yo na lagi akong gising, maniniwala ka ba? Bakit? Dahil gusto kong makita kung paano ka gumanti. Inakamamahal na anak ni Yufei. Si Yufei ay nahuhumaling. Gustong gamitin ang anak ni Hiting Xiao sa pagsasagawa ng mga bagong pagsubok sa droga upang subukan ang mga bagong gamot. Pero nagmamadali siya. Isa lang ang kinuha niya. Ang inosenteng bata. Siya si Lin Xiao. Xiuping, kung magtatagumpay tayo sa pagkakataong ito, ipapadala natin ito. Paano kung mabigo ito? Walang nakakaalam sa mga side effect ng mga gamot na ito. Baka maging mamamatay tao ka. Magtatagumpay ito. Hayaan mo na lang. Ha? Sabi ko, hayaan mo na! May mali sa gamot na ito. Ginagamit mo ang mga sanggol at maliliit na bata. Malubhang sakit na coagulation. Ito ay dinisenyo para sa mga sanggol. Wala ka bang mga konsensya? Hindi ka ba nakukonsensya? Nag-optimize ako. Ay! Paano na lang ang batang ito? Ang epekto ng gamot nito ay nasa kanya na. Hindi mo na ito may babalik. Disorder ang coagulation. Basta mag-iingat siya. Huwag kang masaktan. Hindi mo ito anak. Walang problema ang lahat. Ikaw... Si Hiting Xiao, nalaman niya ang storya ni Yufei na ninakaw niya ang bata. Si Yufei din, ang umantong sa kanya ay dahil sa mga bata. Namatay ang ibang bata dahil sa human experimentation. Sinakripisyo lang ang mga bata. Bakit siya nagsinungaling? Hindi na lang kinuha ang bata. Dahil gusto niyang i-optimize ang bagong gamot. Ngayon, nalumabas na ang mga side effect sample. Hindi na siya basta-basta bibitaw. Ngunit ang pag-optimize ay hindi naging matagumpay. Nawala si Yufei. Kung nasan siya, hindi ko alam. Pagkatapos doon, ang iyong ama na si Hiting Xiao umaasa ng mga bagong gamot at itinatagang Fangsing Group. Pero sabi sa akin ng tatay ko, si Yufei ay gumawa ng hindi mabubura ng kontribusyon sa Fangsing. Siya yung naglakbay sa ibang bansa. At naaksidente siya. Namatay siya sa ibang bansa. Si Yugay, anak ni Yufei. Ano sa tingin mo? Tatay ko ba? Ang bagay na to ay walang ebidensya. Ngunit si Yoga, para sa ginawa niya sa'yo, marahil ito ay katibayan. Akala mo rin gusto kong saktan ni Yoga? Si Yoga ang batang yon. Kaya parang hindi lang niya gustong nakawin ng Fangsing. Ito ay paghihiganti para sa ating ama. Itong batang si Yoga, pinapanood ko siyang lumaki ay isang emotional na tao. Logically speaking, ito ay isang magandang bagay. Ngunit ang tagumpay ay dahil din kay Xiaohe. Si Xiaohe rin ang pananagutan sa kabiguan. Napakaraming bagay na hindi niya kayang ibaba. Ano ang dapat kong gawin? Mabait kang bata. Hindi mo talaga naisip na gamitin ako para takutin siya. Naniniwala ako. Hahanap ka ng paraan. Napakaraming tao ang nasaktan ko. Lahat kasali. Hayaan mo ako mismo ang gumawa nito. Tapusin na natin to. Naisip ko ito. Sa tingin ko, ito lang ang tanging paraan.
Hindi ka naman kailangan ng kumpanya. Sinabi ko sa kanila, buntis ka. Nasa bahay ka at nagpapahinga. Mabuti. Bakit palagi kang ganito? Mukhang wala kang interes. Parang kung paano kita tratuhin. Umaasa lang ako. Huwag kang magalit sa akin. Pinaparamdaman mo lang ako. Kinukulit mo ako. So anong gusto mong gawin ko? Maghintay ka. Iga, pakawalan mo ko. Gusto kong pumunta sa banyo. Magtiis ka. Ano bang problema mo? Hindi ko mapigilan. Bumaba ka. Bakit hindi ka umupo dito sa front seat? Galit ako. Ba't ka tumatawa? Gusto kita ng ganito. Ano ito? Hulaan mo. Anong gusto mong gawin? Itapon mo. Ano? Hindi mo magawa? Para patawarin kita. Gawin mo kung anong gusto ko. Ngunit, iyan ang limitado sa pagitan namin dalawa. Mahalaga siya sa'yo. Sagutin mo! Sagutin mo ako! Mahalaga siya sa'yo. Sagutin mo! Sagutin mo ako! Hindi ko magagawa. Bakit hindi mo magawa? Ate, ang lalaking ito, pinatunayan mong wala ito sa kontrol. Hyuga, pakiusap. Huwag mong gawin to. Bigyan mo ako ng dahilan. Si Jianghing ay may asawa. At may anak pa siya. Ito ang iniwan ni Jianghing para sa kanila. Sana isipin mo, Hyuga. Nakikiusap ako na huwag mong gawin ito. Bakit ako maaawa sa kanya? Dahil mabuti kang tao. Mabuting tao. Sabihin mo, hindi ba parang mali? Napakabuti mong tao. Naging ganito ba dahil sa akin? Diba? Pakiusap ko, hayaan mo na siya. Yuga. Tawat. Hello? Wala ka sa bahay? Oo, bakit? Bukas ang ikalima. Ipapadala ko sa'yo. Hindi ko na kailangan ng paalala. Sige. Mula nung bumalik si Lin Xiao para hanapin ka, hindi ko na siya nakitang lumabas. Sigang, wala ka bang masyadong ginagawa? Huwag mo akong masyadong pansinin. Huwag kang masyadong
sentimental. Ang pangalawang Ian, ito rin ang aking layunin. Wala akong pakialam kung sinong pinapahalagahan niya. Ikaw pala, nagkaroon ka na ba ng sapat na saya? Kailangan mong hayaan siyang lumabas bukas. Kung hindi, paano ko magsisimula? Kaya ko rin pasabugin ang bahay mo. Hello, ate. Nasaan ka? Nasa tabi mo ba si Yuga? Ako? Hindi ko alam kung nasan ako. Ano nangyari? May ginawa ba sa'yo si Yuga? Wala. Lumabas ako para mamasyal mag-isa. Hindi sinasadyang mawala ako. Sa tingin mo ba maniniwala ko sa sinasabi mo? Totoo nga. Nasaan ka? Susunduin kita. Wag. Ako, okay lang ako sa bahay ni Yuga. Napakabadi ni Yuga sa akin. Hindi mo na ako kailangan sunduin. Hintayin mo ko. Okay lang yan. Makinig ka mabuti. Manatili ka sa... Sa bahay bukas. Bawal kang pumunta kahit saan. Narinig mo ba yan? Bakit? Kasi, bukas, tapos ng lahat. Hoy, tignan mo yung babaeng yun. Mukhang maganda ito. Scam first serve to ha. Ako muna. Nakita ko ang kagandahan. Saan ka pupunta? Siyempre, mapupunta ka sa puso ng kapatid ko. Bitawan mo ko! Anong ginagawa mo? Bro, okay ka lang ba? Naglakas loob ka bang tumawag? Huwag po! Bitawan mo ko! Hayaan mo na lang! Bitawan mo ko! Hayaan mo na lang! Bitawan mo ko! Huwag mo sirain ang saya ko! Yuga, kung mamamatay ako, magkakaroon ka ba ng pagsisisi? Ngunit, kahit magsisi ako, dahil sa kapatid ko, hindi dahil sa akin. Baliw ka ba? Anong nasa isip mo? Baliw! Ang babaeng to, kakainis talaga. Sumama ka na! Bitawan mo ako! Yuga, Gusto mo bang mamatay? Okay ka lang ba? Sino ka ba? Papatayin kita! Yeah! Yuga! Kapatid ko! Kapatid ko! Ang kutsilyo na to ay nasa kamay mo. Wala akong pinatay na kung sino man. Umalis na kayo. Anong meron? Wala. Natakot ka ba? Sinaksak mo ang lalaking yon. Hindi na siya gagawa ng gulo. Kung babalik na siya, mamamatay siya dahil sa sobrang pagdurugo. Eh kung ganun, mamamatay tao na ako. Kung isa akong mamamatay tao, sasamahan mo pa ba ako? Ako? Ano ang aasahan?
Anong Kulang. Nakakatuwa. Ginawa ko lang yun para ipagtanggol ang sarili. Oo. Nandito ka para protektahan ako. Paano ka maituturing ng mamamatay tao? Magbibigay ako ng malinaw na paliwanag sa mga pulis. Kung pumatay ka ng tao, kahit ano pang dahilan mo, ipapadala kita sa kulungan. Kahit 10 taon, 20 taon, 30 taon, gaano pa katagal, hindi ako mai-inlove, hindi magpapakasal. Hihintayin kitang bumalik. Pagbabayad sa kasalanan. Mamamatay tao? Ang parusa dito ay kamatayan. Pagkatapos ay kailangan kong mamuhay ng maayos. Personal ang gumawa ng maraming magagandang bagay. Ipagdadasal kita para mabayaran ang kasalanan. Sinong niloloko mo? Nagsisinungaling ako sa'yo. Bakit? Para gumawa ng karagdagang bagay, ito ay hindi katumbas na halaga. Dahil mahal kita. Yuga, ano bang problema mo? Maghiwalay na tayo. Anong sabi mo? Hindi kita minahal kahit kailan. Bakit? Sinabi na ito ni ate. Sobrang nasaktan ako. Pero, hindi ako naniniwala. Yaga! Bata! Halika! Ito. Makinig ka muna sa akin para ibigay ko sa'yo. Anong pinagkakaaba? Hello, ate. Si Yuga. Nakipag-iwala siya sa akin. Nasaan ka? Susunduin kita. Ate, happy birthday sa'yo! Birthday? Hindi ko kaarawan ngayon. Pero, magiging anniversary ng kamatayan ni Yuga. Lin Xiao, anong meron? Malaya ka bang makipag-usap ngayon? Malapit na ako. Pagkatapos kitang makita. Ano pa ba ang dapat nating pag-usapan? Narinig ko, nakipag-iwalay ka kay Miss He. So ano, wala na tayong magandang pag-uusapan pa. Si Miss yung katabi ko ngayon. Gusto kanyang makita. May gusto siya sabihin. Yuga! Anong meron? Ayokong makita siya. Hayaan mo na siya. Ate, anong ibig mong sabihin? May mga bagay bang hindi ko nalalaman? Len Xiao, kung papatayin ko si Yuga, kamumuhian mo ba ako?
Nasa sasakyan din si Lin Xiao. Tamang-tama yan. Ito talaga ang orihinal na plano ko. Ang inihanda kong mga sorpresa na patayin ng 2 ibon gamit ng 1 bato. Teacher Yu, sa pagkakataon ito, baka kapahinga ka na sa wakas. Matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Naghintay ako ng 10 taon. Kahit 10 taon, 20 taon, 30 taon, kahit gaano pa katagal, hindi ako ma-in love. Hindi magpapakasal. Hihitayin kitang bumalik. Bakit? Dahil mahal kita. Ate, seryoso ka ba sa mga sinasabi mo? Binigyan kita ng maraming oras. Nagawa mo bang linisin ang ebidensya para sa kanya? Patawad, Lin Xiao. Ang bagay na ito, hindi naman sa makatarungan ka. Tapos hindi tayo maghanap ng ebidensya ng kayang pagpatay. Ang bagay na ito, hindi naman sa tama ka. Hindi mo lang nahanap. Pasensya. Pasensya na lang palagi. Ano pa bang sasabihin mo? Tumatawag siya. Ang mga lalaki ay mura. Ano pa bang ginagawa mo? Sasagutin ko ba? Hayaan mo. Ibaba mo siya. Ako mismo ang papatay sa kanya. Hindi ko gagawin. Sumagot ka! Lin Xiao. Sumunod ka. Kung mamamatay ka, wala nagbigay sa tatay ko. Hindi pa ako nagbabayad. Sabi sa akin ng tatay mo, sinabi niya na mabuti kang tao. Ang mga bagay na to, sinabi niya rin sa akin dati. Ate, kailan matapos ang ikot ng paghihigante? Kung nandarang maniwala sa akin, bigyan mo lang ako ng 1 pang pagkakataon. Okay? Kayong 2 mag-ama. Ito ay isang napakahusay na pagganap. Ayokong maging masamang tao ka rin. Lin Xiao, may sakit ako. Sabi ng doktor, maluba ang sakit ko. Ilang araw na lang natitira. Mamamatay na ako. Ano? Teka! Bumaba kayo! Yuga, Bumaba kayo! ano ba? Kinakausap mo ba ako? Ang sabi ko sa'yo, bumaba kayo. Ngayon na agad! Bumaba na! Ate, huminahon ka. Bumaba na! Bumaba na kayo! Hoy! Anong ginagawa mo? Gusto mo bang mamatay? Pumunta ka sa impyerno! Umalis ka na dyan! Sayang ng oras ko! Tatlo. 2. 1. Boom! Lin Xiao! Lin Xiao! Alam mo, Nakikita na kita sa unang pagtingin. Ngayon ko lang nalaman. Lin Xiao, bakit ikaw hindi mo ako nilantad? Bakit? Nagpapanggap ka rin ba? dahil gusto kita. Yuka, anong pinagsasabi mo? Parang hindi ko na marinig ang boses mo. Pero, tama na. Ang mga alaala sa pagitan natin, totoo naman.
Lin Xiao! Lin Xiao! Lin Xiao! Ayoko na magiganti! Ayoko na magiganti! Lin Xiao! Lin Xiao! Kamakailan lang ang presidente ng Fangsing Group na si Hian, habang papunta siya sa kumpanya ay biglaan na lang siyang naputukan ng baril. Nahuli sa lugar ang sospek dahil sa kriminal na pag-uugali na labis na masamang epekto sa lipunan, hinatulan ng habang buhay na pagkakulong. Pagsisiyasat ng pulisya, ang nabaril na Hian ay hindi tunay na Hian. Ito ang kanyang kapatid na si Li Sheng o mas kilalang Lin Xiao. Ang kanyang original intensyon ay baril ng kanyang mapapangasawa. Ang totoong Hian ay bumaril kay Lin Xiao, pero hindi ito sinadya. Inamin ni Hian ang kanyang original na layunin na barilin ang kanyang dating kasintahan na si Yuga. Ang dahilan ay nanghinala siya na si Yuga ang nagtangkang pumatay sa kanya noon. Ang basic presidente ng Fangsing Group na si Yuga ay kusang sumuko sa mga pulis at ibinunyag ang sarili sa tangkang pagpatay. Para sa 2 beses, pinaganda ang pagpatay sa kasintahang babae. Ang pagpatay kay Hian, siya ay isang kasabwat. Hindi siya umano ang utak. Anong intensyon mo? Bakit ka nagtangkang pumatay? Paghihiganti. Maraming taon nang nakalipas, pinatay ni Hiting Xiao ang biolehikal kong ama. At inilibing siya sa ilalim ng Fangsing Building. Gusto kong bawiin ang lahat ng meron siya. Sinira niya ang buhay ko sa sarili niya mga kamay. Paano mo nalaman? At bakit naman pinatay ni Hiting Xiao ang ama mo? Dahil gusto niya nakawin ang kanyang mga resulta ng pananaliksik. Sige. Ang ama ni Lin Xiao at si Hayashi Gakuye at ang tatay mo ay mayroong pagsasama sa maraming taon. Ayon sa kanya, ang dahilan kung bakit pinatay ni Hiting Xiao ay dahil din ito kay Yuffie Bai. Dahil may tinatagong lihim si Yuffie Bai. Ang kanyang bagong silang na anak ng babae na si Lin Xiao ay ginamit para sa pagunlad ng gamot, nagsagawa ng pagsubok sa tao. Imposible ito. Bagamat nakaligtas si Lin Xiao, ngunit ang kanyang katawan ay sumakatuwid na magdusa at hindi na maibabalik ang pinsala. Imposible. Nagsisinungaling ka! Kaya, ang lahat ng ito ay nagsimula sa kasalanan. Lahat ng nangyari nang dahil sa iyong ama. Hindi ligtas si Yuffie Bai. Hindi. 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 Beses na siyang nagtangkang pumatay. Si Yuga, ipinasang kayang sarili sa istasyon ng pulisya. Ano? Buntis siya? Hindi ito tama. Para pabutihin ang function ng coagulation ng dugo. Kaya naman nakaligtas siya sa kalamidad na ito. Sa kaso ng produksyon, ang mabigat na pagdurugo ay lubhang panganib. Doktor, ganito na siya ngayon. Ang buhay niya ay nasa panganib. Zhao Huanggang, pinag-isipan mo na ba ito? Hindi natin papayagan itong batang ito. Naaapektuhan na siya. Hindi. Gusto ko nang magkaanak. Nagising ka na? Gusto ko ang batang ito. Nababaliw ka na ba? Kapag pumayag akong ipanganak mo ito, magiging mamamatay tao ako habang buhay ko itong pagsisisihan. Hiniling ko to na dumating siya sa buhay namin. Pinili niya ako. Gusto kong makita niya ang kaganda ng mundong ito. Dapat sulit ang kanyang pagbisita. Ngunit hindi pa siya pinanganak. Gusto ko siya magkaroon ng magandang buhay. Kung ipapaalis ko siya, para na akong pumatay ng tao. Ang iyong pisikal na kalagayan, hindi natin alam. Mabubuhay ang bata, ngunit mamamatay ka. Kung ikukumpara sa kamatayan, mas natatakot akong magsisisi. Anong pagsisisihan mo? Ang mga sinabi ko. Sana sundin mo na lang mga sinasabi ko. Kahit 10 taon, 20 taon, 30 taon, kahit gaano katagal, hindi ako mai-inlove. Hindi magpapakasal. Hihintayin kita palagi. Kasama mo ko. Para tubusin na yung mga kasalanan. Hanggang sa iyong kaluluwa. Dahil nagsisisi talaga ako. Para sa'yo to.
Lin Xiao? Lin Xiao. Papa, ako si Nian. Sabi ni Mama, hintayin daw kitang umuwi. Yun yan. Magandang pangalan. Nasaan ang nanay mo?